So, Gospel Reflection ngayong January 19, 2025. So, Feast of Santo Niño. So, ano itong Feast of Santo Niño? No? Ito yung dahilan kung bakit tayo naging Catholic Christians. No? Ang unang imahen na dinala ng mga Kastila rito sa Pilipinas nung panahon ni Magellan ay yung imahen ng Santo Niño na niregalo niya kay Haring Humabon, na pinalitan ng pangalan, ginawang Kastila, Carlos. Diba? So, ano yan di ba? Yun yung sinasabi din sa Bible na kung gusto nyo makapasok sa kaharian ng langit, kailangan tayong maging bata. Pero minsan, yung gospel ngayon, yun na nagpapatunay na minsan, dahil hindi natin gusto o hindi natin maintindihan yung mga bata, ganun na lang yung ating sinasabi, di ba? Di ba si Lord nga, sinabi niya, bakit niyo po ako lang hinahanap? Hindi ba po dapat ako ay nasa bahay nung tatay ko sa itaas? So, di ba si Lord, sinagot, wala namang masama doon sa sinasabi, di ba? Oh. Pero hindi nila naiintindihan yun. Ang hirap kasi dito sa matatandang to, porket matanda, porket magulang, akala mo, pag nagsalita ka, hindi ka na ginagalang. Diba? Although talagang may masasabi kayong masasakit. Diba, sasabihin nyo, masakit sa kalooban nyo na sinasagot-sagot kayo. Kasi baka yung sinasabi sa inyo, totoo. Tinatamaan kayo. Tanggapin nyo yun na may pagkakamali kayo minsan sa mga sinasabi nyo. Matatanda. Diba? Although may kasalanan din naman kayo dahil, tingnan nyo, ako nga kanino ba ako natuto magmura? Lahat ng mga kasama ko dito sa bahay, puro punyeta naririnig ko, puro PI Oh. Ngayon, sisisihin nila, saan ka natuto ng ganyan? Sinisisi nila lagi nyong isinisisi sa eskwelahan yan. Pero hindi nyo alam, baka yung mga ugaling ganyan nagsisimula sa bahay. Na yung eskwelahan naman, in fairness, tinatry i-correct. Diba? Ang hirap kasi sa atin, sinisisi natin, akala natin yung kabutihang asal nagsisimula sa eskwelahan, hindi. Nagsisimula lahat yan sa bahay. Kasi dapat, bago pumasok ang isang bata, refined na yung ugali. Yeah. So, yun. At saka itong, di ba, sinasabi nga ni Father Joel, baka may matutunan kayo sa mas bata sa inyo. Hindi naman porket matanda na kayo, alam nyo lahat. At saka hindi Pag mas matanda ka, dapat responsibilidad mong i-guide yung mas bata sa'yo. Sumunod ya't hindi, responsibilidad mong i-guide yan. Diba yung sinasabi din sa Bible na train up a child in the way he should go, and then when he grows up, he would never depart from it. Sabi sa Bible yan. Totoo yun. Lahat ng natutunan ko kay Sinang, natutunan kong kabutihang asal, lahat na yun nagagamit ko hanggang ngayon. Sinasabi rin sa Bible na wag kagagalitan yung mga anak para hindi panghinaan ng loob. Swerte na lang tayo, ang vlog natin kanina is RA 7610. Ka-inosente ng mga bata, pinipirahan nyo, minsan inaabuso nyo. Dahil mas matanda kayo, ginagamit yung kalakaran yung mga bata, investment yung mga bata. Yun ang masakit, ginagamit yung mga bata para sa, to gain something. Dapat ang iniisip nyo ngayong feast ng Santo Niño, yung kabutihan ng mga bata. Hindi yung sa sarili nyo. Kung may anak kayo, kung separated kayong mga magulang, dapat isipin yung mga parents, sinong parent ang makapagbibigay ng mas magandang buhay doon sa bata, doon nyo ibigay. And then sumuporta na lang kayo. Wag yung gagamitin niyo yung anak niyo para lang sa something. Gagamitin niyo yung anak niyo para makapanghingi ng pera sa mga ibang tao. Yun ang masakit diyan. So, Feast of Santo Niño, dapat matuto tayong paano maging bata at kung paano umalalay o maging gabay ng mga bata sa kabutihang asal at pagiging mabuting mamamayan ng Pilipinas. So, yun lang po.